Hi everyone! It's Kaji here and today's video makakasama natin ang isang mentee ni Kaji galing sa 30 Days Challenge. So, ano kayang nangyari sa kanya after the 30 Days Challenge? Ano kaya yung story na i-share niya? So, kung interested kang marinig ang story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So let's welcome Mafe. So, hi Mafe! Kamusta naman ang iyong freelance career? Kamusta? Hello Kaji, hello everyone. Hello sa mga viewer ng YouTube channel ni Kaji. By the way, ako si Mafe. Dati ako nagtatrabaho sa corporate and then may experience din with BPO. And then nag-resign and then nag-business and at the same time naging full-time mom. And ngayon, working online and starting freelance job. Yes! So, So, paano ka nag-start? Like, paano mo nakilala si Kaji pala? Oh well, naku coach, natagpuan ko yung channel mo during needs of storm ng buhay ko, as in major disaster. And actually, hindi naman ako nag-seek ng professional help, pero feeling ko, or psychiatrist ganyan, pero feeling ko, nasa depression stage ako before, kasi parang Mm-mm. naglagas ng buhok and all. So, parang in short, malalang problema, financially. Hindi lang siya Mm-mm. zero, as in negative talaga siya. And yun, kaya ako nagkapag-isip na bumalik sa pagtatrabaho. And well, yeah, sa umpisa, ang naisip ko is bumalik sa corporate job kasi wala akong kaalam-alam or idea about virtual job. Kasi way back 2019 ako nag-resign and parang wala na rin ako naging balita about kung ano yung in ngayon about sa Oo. trabaho. So yeah, kinontak ko yung dati kong mga katrabaho. Sabi ko kung baka may available silang trabaho sa office nila ngayon, ganyan. And then pero sabi ko baka po pwedeng work from home lang kasi given my situation, may maliit akong anak and then nag-aalaga ako ng tatay ko na may sakit. So mukhang hindi po pwede na sa akin ang on-site na Mm-mm. trabaho. And then yun, ang binigay nilang idea sa akin is subukan ko daw yung mga online job. So binigyan nila ako ng mga sites na pwede kong i-visit para i-check kung ano yung mga trabahong po pwede kong mapasukan. And since meron akong background sa accounting, tapos ako ng accounting and dati kong trabaho sa corporate is accounting and finance and investment. So, yun. Doon ko nakita yung mga post and nakita ko sa nakalagay doon is dapat proficient sa accounting software which is wala akong kaalam-alam. QuickBooks and Zero. So, yun. Doon ako nagsubok na i-search siya sa YouTube kung ano yung QuickBooks and Zero. And sa tingin ko, yun din yung dahilan kung bakit biglang nag-flash sa ano ko sa feeds ko yung YouTube channel mo, Kaji. So ngayon, so isang video pa lang na nakita ko, parang sunod-sunod na hanggang sa halos maubos ko na yung ano mo, yung video sunod doon. Kasi para siyang ano, para siyang guide, napakagandang guide siya para sa mag-uumpisa ng freelancing job. Kasi nandun na unang-una, syempre ang tinatakal mo doon is bookkeeping which is yun yung niche ko. And then, nandun din yung step by step kasi imagine, kahit resume ko, hindi ko alam na may Canva na pala. Very old school very old school ang resume ko. As in yung parang naka-word pa na may Oo. ganun. Basta hindi siya maganda. And pati yung cover letter, tapos kung paano ka magsisend ng
proposals and all. So parang dun sa channel mo, nakuha yung lahat ng ideas na yon. And nakakalungkot pa before kasi hanap ako ng hanap ng virtual job pero wala akong laptop. And syempre, ang problema ko nga is financial, wala akong pambili. Even like second hand, nakita ko yung price, hindi ko rin talaga siya kaya. And yun, ang hirap. Sa cellphone lang ako nagsisearch. Hindi naman po pwede. Hindi naman po Mm-mm. pwede mag-freelancing na cellphone lang ang gamit ko. So doon ko napatunayan yung power ni Lord. Parang sa lahat ng no sa paligid ko, may silent yes na hindi Yes. ko naakala. Parang bigla na lang may tumawag sa aking kaibigan. Out of nowhere, parang siguro nalaman niya yung situation ko in a way. Tapos sabi niya sa akin kung tutulungan niya daw ako, nabibigyan ng money, parang hindi siya okay. Tutulungan niya ako through bigyan niya ako ng tools para makaumpisa ako ng mag-work. Kasi sabi niya, I know your potential. Sabi niya, kilala kita, kaya mo yan. So yun, binilhan niya ako ng laptop. Akala ko nga, pababayaran niya sa akin. Sabi ko, naku, hindi ko carry. Kahit pa siya Mm-mm. installment, sabi ko, hindi talaga siya uubra now. Tapos sabi niya, hindi. Sabi niya, bigay ko to. Tapos parang in the future, kung okay ka na, let's see, parang ganun. So, yun, doon ako nag-umpisa na nakapag-apply na ako kahit paano may tools na akong ginagamit. And yun, nakakatuwa. Very helpful, Kaji, ang channel mo sa mga nag-uumpisa na, lalo na yung mga walang ka-idea. Sobrang helpful talaga siya. And yun, pati yung pala, pag ano ko sa'yo, pag enroll, yun pa, inintay ko pang may sale. Kasi hinintay ko pa mag-sale tapos yung mga basic lang muna ang in-enroll ko as in yung mga nagkakaunti kong naiipon or something yun parang in-enroll Wow. ko siya tapos binasa ko siya ng pakonti-konti tapos syempre may mga ibang videos din naman, 'di ba, na about Mm-mm. mga free tutorials channel. So ano ko siya, ni-utilize ko siya lahat pero syempre yung idea sa step by step. As in, dun ko nakuha sa'yo. Parang naging madali siya para sa akin. Paano ako makapag-umpisa. And yun, at hindi rin siya ganun kadali. As in, nung mag-apply ako, agad-agad nakakakuha. No, ang tagal din, months, bago ako nakakuha. Siyempre, from depression, so kahit pa paano, parang feeling ko, mataas na yung tolerance ko sa no. Oo. So, yung sa rejection, kasi ang dami talaga. As in, hindi ko na mabilang kung ilang rejection. So, tipo, i-interview kayo, parang elimination, dalawa na lang kayo, and then Yes. sasabihin kayo, hindi Hindi ikaw. ikaw. Yeah, very sad. Pero syempre, go lang. Apply din ng apply. And then yun, prayer, of course. As in, powerful siya. And then, nung lately, halos nagkasabay-sabay naman siya. Yung yes. Sa mga hindi ko inaasahang pagkakataon at hindi ko inaasahang interviews. Na akala ko nga baka ito scam. Kasi para sabihin, parang may isa na client. Sabi niya, okay, kapag parang okay yung interview natin today, may job na ako right away. As in, now na. Parang sabi ko, hala, baka Wow. yung sunod nito ako ng pera. Tingnan ako ng pera, tapos ka pala. Kasi sobrang takot ko na sa mga ganyan, di ba? Marami din mga scam. Oo. Pero yung galing, ang ganda. Tapos kung ano yung sinet ko na range ng salary, Salary. never naman silang tumawad na mas mababa. Parang within the range yung binibigay nila. Ang Yun. galing. So, galing ka din sa 30 days challenge ko? Yes, oo. Yun pa, coach, na ang laking tulong nun kasi during interviews, napapansin ko, parang isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin ako nakukuha, wala akong hands-on experience software, sa accounting Oo. software. Eh gusto nila syempre may experience na. Ngayon, nung mag-enroll ako dun sa 30-day challenge mo, kahit papano, kasi yung program mo is parang magkakaroon kami ng hands-on experience dun sa software. So, yung confidence level, tumaas-taas. Yes. Parang ko noon, kapag in-interview ako, sinasabi ko rin, hindi ko sinasabi na may hands-on experience ako, pero sabi ko, nasa community ako na parang napapractice yung skills namin sa software Wow. and yun. Ang galing. Nakakatuwa. So, ilan ang client mo? Actually, naging tatlo siya, Kaji. And then yung isa, Bilis. saglit lang, yung naging project. And then ngayon, may Wow, ang dalawa akong bilis. client.
And Oo, amazing, ay sobrang nakakatuwa. Oo, tas yes, di ba parang November, December lang yung oo. challenge. O, tas ngayon sa ngayon may dalawa akong ongoing na client tapos nagre-require sa akin ng full-time, both. So, so parang okay siya, yung parang nakikita ko dun sa mga ano mo, sa channel mo na pwedeng mag-earn ng six digit or something na naisip ko how. Pero possible. Possible Possible, di pala. ba? Oo. Talaga, Ang oo. galing. Possible talaga siya. Parang before nga, edi syempre during the time na nasa rock bottom talaga ako, sasabihin nila, tapos ang gulo-gulo ng isip ko, sabihin nila, bumalik ka sa trabaho, ganyan-ganyan. Pero how? Paano? Walang malinaw na plano. Pero yun nga, sa channel mo is very clear kung paano ko gagawin. And then, sasabihin nila, mag-abroad ka, parang ganun, di ba? Yung Oo. mindset ng iba, para mag-earn ka ng mas malaki, eh di mag-abroad ka, eh hindi ko talaga kayang iwan ng anak ko. Lalo na sa ganun dahilan, na parang kailangan ko magtrabaho dahil ganito, nagkamali ako and all, bla bla bla. So, hindi ko kayang iwan yung anak ko. Kaya napakalaking help ng freelancing job kasi uh, lalo na mga Pinoy, di ba? Parang ang dami-daming nag-abroad pa. Pero sa tingin Mm-mm. ko, parang hindi na natin kailangan pang lumabas ng bansa to earn Yes. amount of money. So, yeah. That easy na siya gawa ng ganitong platform and very, Yes. very good. Oo, kasi dati para kumita ka lang ng dollar, kailangan mo Oh, no, pumunta yes. ng ibang bansa. Ngayon, kahit nasa Pilipinas ka, 'di ba, online, kayang-kaya. Oh, Tama. dali na. Alright. Ang galing, nakakatuwa. Ang bilis talaga. Nagulat ako, nadalawa na agad. Naging tatlo, tapos 'di ba parang project based lang yung isa. Ang galing kasi parang tama ka, November, December kasi yung challenge eh. Tapos nakita ko yung message mo, Kaji, ganyan-ganyan, may client na ako. Tapos ngayon, parang isang buwan pa lang, or wala pang ata, meron ka na naman. So, kaya yung six digit is talagang possible siya. Basketball siya. Basta maging consistent ka lang sa paghahanap ng client and syempre, kailangan consistent din yung quality ng service na ina-offer mo sa client. Once na nag-onboard ka, kailangan andun yung consistency, tapos maghanap ka ng client, pero wag mo papabayaan yung mga existing client mo. Lalo na yung unang nagbigay ng chance sa'yo na i-prove yung sarili mo. Lagi yung iingatan yung unang-unang client nyo. Oo, kasi parang yun nga yung naiisip ko kasi syempre may mga nare-receive pa akong calls, invitations, mga dati ko sigurong in-applyan. So yun naisip ko baka hindi ko pa siya manage lahat. Mm-mm. So yun, inaalagaan ko na muna yung dalawa. So lalo na yung isa, napakabait tong client ko na isa parang bibigyan niya ako pa ng after 3 months, parang meron pa siyang sinabi sa akin na mag-review pa namin yung pay niya sa akin kasi possible pa siyang lumaki. Yun. Oh, Tapos, galing. oo. Tas maganda din siyang experience kasi i-open niya ako sa iba-ibang klaseng clients, sa iba-ibang e-commerce na mga clients. So, pati yung naging project base ko, ang laking tulong nun kasi ang lakas ng loob din nila at pati ko na i-accept yung iba-ibang klaseng client. Pero maganda siyang practice sa accounting. Pero actually, sabi nga nila noon, nung project base na yun, if ever daw, baka tumawag din pa sila ulit sa akin. So, kasi yun, ano naman siya, part-time. So, Oo. yun. Pero okay lang din sa kanila kahit mag 10 oras kasi isang araw, kung kaya mo naman, go. Oo. Parang hindi rin sila nagli-limit as long as ma-deliver ng maayos yung trabaho. Kaya yun. Ang galing. So, anong masasabi mo sa mga gustong maging freelancer, mga virtual bookkeeper or accountant, pero hindi alam kung paano or nagda-doubt sa sarili, kaya ko ba to? Or possible ba talaga to? Mm, well, walang imposible kapag lalo na pag clear sa utak mo kung anong gusto mo na marating. And then, dun sa mga dati sa corporate, nothing against with the corporate setup kasi galing ako doon. Pero kung nasa situation ka na kailangan mo na mag-work from home, maging freelance para magkaroon ka ng freedom sa oras mo. And of course, para katulad ko, mamina ako, so maalagaan ko yung anak ko at the same time, pati yung parents ko.
So, napakagandang shift ng career, yung going from corporate to freelance, the best siya. And yung iba din kasi isipin, lalo na pag mga babae, and then sige, mag-resign ako, and then mag-full-time mom. Naku, go, girls, kaya natin pagsabayin pagiging Yes. mommy. Ma-practice ang profession natin. Kayang-kaya kasi para sa akin is, although pwede kang i-provide ng husband mo, pero Yes. napakaganda na may sarili kang income, may source of income ka, parang nakaka-uplift yun na pagiging tao. Yung confidence level ng pagiging Mm-mm. babae, iba pag may sarili kang income. So Yes. yun, wag magda-doubt sa sarili, and then madami na tayo ngayong, lalo na ngayon sa YouTube or sa kahit na, sa open ka lang ng internet, andun lahat ang pwede Mm-mm. mong pasukan, ang lahat ng learnings nandun, lahat ng mga tutorials. Ito sa YouTube channel ni Kaji, very helpful siya. Kasi kaya na natin, hindi na kailangan mag-enroll ka pa sa school or what para lang matutunan mo. Andyan na sila lahat. So yun, maging focus lang, and then of course, kapag may gusto ka, take action, and hindi yung procrastination medyo bawasan. Kasi kailangan makikita yun ng mga clients kung very ano Yes. ka, eager ka dun sa job. Minsan kasi kahit hindi ka, yung experience mo is hindi ganun ka-wide yung experience mo, pero nakikita nila sa'yo during interview or conversation nyo is parang confident ka, gustong-gusto mo yung trabaho, Yes. kukunin ka nila. Kung ako nga, wala. Pag tinatanong na nila, do you have a hands-on experience with QuickBooks or Zero? Sinabi ko wala. Pero syempre sasabihin ko, oh, I do my homework. So nag-enroll ako sa ganito, sa ganyan. So feeling ko Wow. nagiging plus point nila yun. Kasi Yes. isipin nila, oo, very ano ka, proactive ka. Proactive. So, Yeah. Yes, true so, yan. At saka totoo yung sinabi mo na lahat ng resources available na online. yes, Lahat. oo. Kumbaga, naghihintay na lang sa'yo, napansinin mo siya, parang kumakaway na sa'yo, andito ako. Ikaw na lang yung hindi nakakapansin. So, ganun lang. So, kumbaga, lahat ng available resources, free man yan, kunin nyo na, i-grab nyo na. Pagsamasamahin nyo, yun yung technique eh. Pagsamasamahin nyo lahat ng nakukuha nyo from these resources na, tsaka dito, sa lahat. Pagsamasamahin nyo hanggang makabuo kayo ng secret formula na mag-work talaga para sa inyo. Sa mga nanonood ng video na to, merong tao na nakaka-relate sa story mo. Hindi natin alam, baka merong taon na nanonood ng video na to na nasa same situation mo. So, di ba? Kung kinaya and kakayanin ni Mafe, kakayanin nyo rin. Kung kaya niya na from corporate, nag-resign, tapos nagpakasal, karoon ng anak, nag-business, and then so on. And then ngayon, nasa freelancing niya. Kung kaya niya, kakayanin nyo rin. So, thank you so much, Mafet, sa time mo. And thank you so much talaga kasi nag-share ka ng story mo and for sure, maraming ma-i-inspire sa story mo. Thank you for sharing talaga. And yeah, so kung gusto nyo yung story ni Mafe and nakarelate kayo, just let us know sa comment section. And kung gusto nyo pa ng story like this, just let me know then sa comment section and Kaji will try to create new videos every week na may ganitong success story. So, thank you so much everyone and I'll see you again sa next video ko. Bye!